Yung kapanganakan. Ano po na to? Okay. Okay talaga yung ating Sunday school, ano? Merong free merienda para hindi magutom. Okay. Nakita nyo na yung klase natin, yung kapanganakan. Marami tayong madidiscover dito. Matutuwa kayo. Anong talata yung meron dyan? Yung kapanganakan. Ano yung mga talata ang gagamitin natin? Mateo, talatang, anong talata? 20 at 20? 20 nga. Ayaw pang maniwala na 20 yung 20. Okay, pray muna tayo bago tayo mag-umpisa. Pastor, ikaw na. Pastor, Sige po, tayo po tayo. Panginoon, maraming salamat. Diyos at hindi, pag-aral ng salita, Panginoon, pag namin kami, yung anak na mula sa amin, sa buhay ko ang Angel, ang Diyos na makikinig, bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, Panginoon, na kumula sa iyo, Diyos, na siyang patuloy na magpapaunawa sa amin ng banal na Espiritu, God, ang nais namin na pumagita sa amin, o Panginoon. Kami maintindihan, magawa ng mga salita mo, namin pag-aaralan sa wakas. Salamat, Panginoon, sa pagpapuri, pagsamba at dakila sa pangalan ng Jesus. okay. Ngayong umaga, ito yung matututuhan natin, ha? Okay. Ito yung ating matututuhan ngayong umaga. Una, matututuhan natin kung bakit si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban. Bakit? Bakit doon siya ipinanganak sa sabsaban? Bakit nung dumating sila doon sa, anong lugar yun? Sa Bethlehem. Bakit nung sila'y dumating sa Bethlehem, wala silang matuluyan? Makikita nyo kung bakit. Hindi naman ako nakikipagtalon. Wala naman talagang lugar eh. Kaya nga wala matuluyan. Wala nang lugar. Bukod doon, matututuhan natin kung kailan talaga ipinanganak. Ito maliwanag. Kung kayo nagbabasa ng mga articles na ginagawa ko, nagbabasa ba kayo? Kasi nagpapasa ako doon sa, hindi siguro kayo nagbabasa, mga tamad kayo. Ando doon ako, madami ako mga articles na ginagawa doon. Isa doon sa mga article na ginawa ko doon, kailan ba talaga ipinanganak yung Panginoon? Ano yung mga reasons kung bakit tayo naniniwala, yung mga evidences, katulad yung evidence noong taxations, yung taxation. Ano ang kinalaman ng taxation sa kapanganakan ng Panginoon? So, ano pa yung isang ginawa ko doon? Anyway, ngayong umaga, maganda ito. Pakibasa nga ninyo, nanalangin na ba tayo? Ha? Kasi kulang yung ganon-ganon ni Pastor, hindi ko naalala eh. Yun, mabilis eh. Okay, pakibasa ng Mateo 18:1 sa unang kabanata ng Mateo doon sa talatang 11 hanggang 2. Maganda ito. Tingnan natin kung ano ang mga kagandahan dito. At saka marirefute natin, meron kasing mga, dito lang marirefute na natin yung nagsasabing si Kristo ay tao naman. Kasi ito yung pinaka-foundation ng ating paniniwala kung bakit naniniwala tayo na ang ating pananampalataya ay hindi ordinaryo sapagkat ito'y nakabase doon sa pagbalik ng ating Panginoon. Sige, pakibasa. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng
Maria ay natagpuang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel. Sa anghel ng Panginoon, sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuloy ang pakasalan si Maria sapagkat siya ay nagdihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay. Ano ang sitwasyon? Merong situation na, ang situation dito, merong kaso ng infidelity. Meron, ano? Ano yung kaso na yun? Gustong hiwalayan siya ni Jose dahilan sa nagdadalang tao. Di ba? Sa kultura kasi nila, wala yung kinakailangan betrothal pagkatapos sa kapal, kakasal sa kapal lamang sila nagsasama. Pero sa pagkakataong ito, nagkaroon ng problema si Jose. Bakit nagbuntis ito? Di ba? At kung ikaw ang lalaki, ito yung iyong pakakasalan, anong iyong iisipin? Nagtaksil. Ano? At dahilan dito, ang sabi dito ng kasulatan, si Jose daw ay matuwid na tao. Matuwid siyang tao. Kaya ang binalak ni Jose ay ito'y kanyang iwalayan o iwanan ng lihim. Pero anong may dudulot mo ng iwanan mo ng lihim? May mga anak din yun, di ba? Magbubuntis din yun, lalaki din ang tiyan. So anong mangyayari? So ngayon, nung aalis na si Jose, anong nangyari sa kanya? Na naginip siya, tapos kinausap siya ng anghel at sinabi sa kanya na ang ipinagdadalang tao ni Maria ay mula saan? Pwede pala makabuntis. Holy Spirit, yun. Baka yung iba dyan nagbuntis hindi malaman kung sino yung lalaki na nakabuntis sa kanya dahil lasing siya nun. Ang katwiran na lang Holy Spirit. Ito hindi pagkaraniwang pagbubuntis sapagkat hindi ko alam kung sino ang ama. Yung palalasing siya nun. Anyway, so ang sabi dito, hindi pagkaraniwan ang pagbubuntis ni Maria dahilan sa nung siya ay nagbuntis. Ito ay dahilan sa pakikipisan ng Espiritu Santo sa kanya. At dahilan sa ang kapangyarihan. Tandaan niyo kasi pag tinignan ninyo, nakipisan ang Espiritu Santo kay Maria at siya ay naglihi. Pero di ba tayo nakapisan din ang Espiritu Santo sa atin? Dahil tinanggap natin si Jesus, wala na si Jesus. Ang pumasok sa kapalit ni Jesus sa atin ng Espiritu Santo. Di ba? Siya yung nananahan sa atin ngayon For girls, baka magbuntis kayo pagbita kayo. Nandito dito, pero magkaiba ang purpose. Ang purpose by the time of the Holy Spirit ay gawin yung John 3:16. Ano yung John 3:16? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So it is a process. Ito ay yung fulfillment ng pangako ng Diyos na kung saan ay magkakaroon ng tagapagligtas. Pinag-aralan natin last week. Anong libro sa Lumang Tipan? Pinag-aralan natin last week. Isaiah 53. Di ba? So, merong mga pangako doon, Isaiah 53, na kung saan ang tagapagligtas o ang Mesiyas, Hamashiach, actually sa Greek, sa Hebrew is Hamashiach, yun yung tagapagligtas ay darating. At ito na nga yung katuparan. Ito na yung katuparan ng ipinangako ng Diyos doon sa Isaiah 53, na kung saan ay ipanganganak ng isang birhen. Sinabi Diyos sa Isaiah 53 na ipanganganak ng birhen at ito yung pagiging tagapagligtas ng sanlibutan. Well, it talks about salvations of mankind. It does not refer to the salvations of the flesh. Kasi ang tinitingnan lamang ng mga Hudyo noon ay kaligtasan ng bansang Israel, but God is focusing not only for the salvation of the nation Israel,
but for the salvation of the whole world, the whole ng mankind. It is no longer specific doon sa Israeli or doon sa nations of Israel, but yung kapanganakan na gagawin ni Jesus is for mankind. Kasi hindi lang naman yung mga Israelita nagkasala eh. Yung lahat ng mga tao sa mundo, kaya nga divided actually in the Bible, ang tao ay madali mong maklasify. Hindi ito classified ng race or color. Sa Bible, classified ang tao sa dalawa lang. Hudyo at saka hindi Hudyo or Gentil or other nations. Ang dali naman palang mag-classify ng tao eh. Amerikano ka, huwag kang mag-feeling superior sa akin ha, kasi sa paningin ng Diyos, equal lang tayo. Bakit? Hindi tayo Hudyo eh. Pareho tayo. We belong to the same classification in the scriptures that we are all Gentiles. Okay? So, merong mga superior race, di ba? Tayo nga dito sa Pilipinas, ang ginawa nila, may case system tayo dito nung dumating yung mga kaibigan. Feeling superior sila. But in the eyes of God, when you study the scriptures, sila hindi nga nila intindihan eh. Kasi yung mga Kastilang dumating dito, quote and quote, mga Krisyano sila, nagkaroon pa tayo dito ng tawag dito ng case system. Tapos, akala na superior sila, but when you look at the scriptures, tapos ang dala-dala nila dito, hindi nila naintindihan na hindi sila superior. Because them and us, even the Indians during that time, pare-pareho tayong Gentiles. Okay? So, dalawa lang ang classification. So, when God promised that He will have a Savior that will come, the reason why the Jewish people could not accept Isaiah 53, because in Isaiah 53, hindi exclusive ang pagdating niya. Kundi ang pagdating niya is referring to everyone. Eh gusto nila yung kanilang feeling na sila lang yung elite. Di ba? So kami lang. So, hindi nila matanggap ito. Kaya nakakatuwa dito. Ngayon, during the time na kapanganakan niya, very unique. Kasi, anong sabi diyan tungkol sa agam? Anong sabi diyan tungkol sa agam? Karaniwang silang ng tao, kinakailangan ng itlog ng babae at ng similya ng lalaki. Ngunit si Jesus ay ipinaglilin ang walang similya ng tao. Ito ay hindi kayang ipaliwanag ng anghang, hindi tanging sa kapangyarihan ng Diyos. Okay, biologically, possible ba na even sa during the time ng sa labas, kahit hindi doon sa loob ng tiyan ilagay, possible ba na magkaroon ng isang bata or fetus na walang ugnayan ng egg and sperm? Possible ba yun? Hindi ganun din yun. The same din yun doon sa in vitro. Doon sa in vitro, the same din yun. Sa labas lang ginagawa yung pagsasama ng egg and sperm, tapos ibinabalik din doon sa tiyan para doon mabuo. Pero still, the same pa rin na kinakailangan magkaroon ng fusion between the egg and the cell to form a fetus or embryo. Diba? So, biologically, it is impossible yung kay Jesus Christ na pangyayari. Ngayon, ito problema. Meron kasing ibang tao na matigas ang ulo. Yung mga restorationists, yung mga sinasabi kong restorationists, ito yung mga tao na nagsasabi na ang Christianity daw ay naputol. Ngayon, kinakailangan nila sabihin naputol para makapasok sila doon sa linyada nito naputol, so papasok sila. So itong mga restorationists nito na nagsasabi na Christianity ay naputol, meron silang katwiran doon sa kapanganakan ni Jesus. Alam niyo ba yung kapanganakan ni Jesus para sa kanila? Si Jesus daw, tama na walang lalaki o walang sperm, pero yung daw Holy Spirit, pumasok ng fetus na si Jesus Christ. Teka muna. Yun ang kanilang paliwanag ha. Ngayon, kung ikaw ay hindi marunong at ikay tagapakinig lamang at hindi mo naiintindihan ang siyensya, madali kang matangay sa kanilang paliwanag na tama, yun pala eh. Yun pala ang paliwanag, kaya pala si Jesus Christ ay naging tao sapagkat yung sinasabi dito na nilukuban ng Espiritu Santo si Maria, fetus na raw si Jesus mo. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi marunong, maniniwala ka. Di ba?
Kasi sa Pilipinas, basta may paliwanag kang nakumbisi mo, tama yun. Di ba? Gano'n naman tayo eh. Yung mga babae, di ba binubola kayo? Kaya nga kayo binubola eh. Kahit ng mali, pag pinaliwanag sa inyo, bilib na kayo, naging tama na. Di ba? So, gano'n din yung nangyari doon sa gustong gawin dito mga itong mga tao nito, na kahit na alam nilang mali, pipilipitin nila yung katuwiran. At dahil hindi mo naman naiintindihan yung pangangatuwiran nito, dahil nasa merong katuwiran, kahit hindi na matuwid, okay na. Di ba? Girls? Ano yan eh? Tango-tango. Okay. So, hindi po pwede na pag-ariin natin yung mali. Kasi sa ating paniniwala, hindi talaga totoo yung sinasabi na dahil ang sabi dito ay wala pa mang fetus ay lumukob na ang Espiritu. So, ibig sabihin yung Espiritu Santo ay lumukob kay Maria, saka palang nagkaroon ng fetus or embryo, di ba? Ganon ang nangyari. Pero ang kagandahan lang to, sabi nga dito, is an extraordinary. That is one point. Okay? Another point. Nung si Jesus ay ipinanganak, ang sabi dito ay, kasi ang system ng araw ng Roman Empire, kapag may taxation, pag taxation, lahat ng mga lalaki na kung saan sila'y nagmula, babalik sila doon. At doon sila ililista para sa taxation. Yun yung system ng Roman Empire. And during that time, Joseph came from where? Saka si Mary, pareho sila. They came both from Bethlehem. No? Ang Bethlehem, ibig sabihin niyan literally is the house of bread. Ang ibig sabihin ng Bethlehem. Anyway, so nung bumalik sila doon, kabuwanan ni Maria, at nung sila'y dumating, naghahanap sila ng matutuluyan. Walang matuluyan. Bakit? Bakit walang matuluyan? Ha? Hindi ko marinig. Marami? Nagbabayad ng tax. Okay? Pero alam niyo ba yung pagbabayad ng tax niya yan ay isinabay ng emperor doon sa kapistahan ng mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo, during the time, pag ito'y kapistahan, parang mga Chinese yan di ba yung Chinese New Year? Lahat ng mga tao ay bumabalik doon sa lugar na kung saan pinanggalingan nila, at ang nangyayari doon, doon sila nagse-celebrate ng kanilang pagsasama-sama ng pamilya. Dito pinaputok yung COVID. Di ba? Nung nag-ipon-ipon na yung mga Chinese doon sa China kasi yung Chinese New Year, may COVID. O kasalanan ng mga Chinese yan. Ipon-ipon sila. Anyway, commercial lang yan. So ngayon, aside from the taxation, it is also a festivities. Okay? Ano itong festivities na ito? Ano itong kapiyastahan ito na meron noong ang panahon, ng kapanahon na yun, nang si Maria ay pumunta at saka si Jose sa Bethlehem? Aside from taxation, what is the festivities going on? Yes. Feast of Tabernacle. Di ba? Ito yung kapiyastahan na kung saan ay inaalala nila na sila ay tumira sa mga kubol nung sila ay nandoon sa ilang. Kasama nila ang Panginoon na ang Panginoon ay nandoon sa tabernakulo. Nakuha nyo? Gets nyo ba? Sino nakakaalam sa inyo nung nangyari sa buhay ni Moises at pagpunta doon sa lupang pangako? Sino nakakaalam sa inyo ng kwento? Ilang taon sila sa paikot-ikot? 40 taon. At sa looban ng 40 taon na yon, dala-dala nila yung Ark of Covenant. At the same time doon sa Ark of Covenant nito, ito ay nakalagay doon sa tabernacle. Now, ang tabernacle is composed of 2 segments. Dalawa ang hati niyan. Yung holy place at saka yung place of Holy of Holies. Yung holy place, pwedeng puntahan yan ng mga pari, pero pagdating doon sa Holy of Holies, ang pwede lamang pumasok dyan ay yung high priest.
high priest lang. Walang ibang pwede pumasok dyan, mapapatay ka. Because doon sa high place na yon, sa Holy of Holies, nandoon ang presensya at kasama nila ang Diyos. So, ibig sabihin, during the time when the Israelites, when they were going to the Promised Land, hindi sila iniwan ng Diyos. Di ba? Nandoon ang Panginoon sa Holy of Holies. Ang tawag doon ay God is with us. Di ba? Every time they travel, ano masasabi natin sapagkat kasama nila yung tabernacle at yung Holy of Holies nandoon ang Panginoon. So ang tawag dito is God is with us all the time. Tama ba yun? Tama? Siyempre, tama yun. So, noong ipinanganak, so ngayon ang nangyari, nung makaalis na sila, nakarating na sila sa Promised Land, they are always doing the remembrance. They're always doing it parang fiesta sa atin. Na at this month, we have to celebrate the Feast of Tabernacle. So lahat sila pupunta doon. At during the time, nandun sila sa Bethlehem, doon din sila magsa-celebrate ng Feast of Tabernacle. The very reason why Mary and Joseph had no place in the inn. Hindi doon sa taxation, because that was the time of the Feast of Tabernacle. And they have to go back. So, doon sila. So, wala na silang mapuntahan. Ngayon, doon sa feast na ito, ay meron silang tinatawag na sukot. Sukot. Yung sukot na ito, ay, ibig sabihin nito yung parang maliliit na kubol. No? Anong nangyari? Anong nangyari? Yung bang, ano yung magandang kulman? Meron silang mga tent, kubol, tent, sabihin natin. Ang tawag nila doon ay sukot. No? So, this is, sukot. Ito, pangalawang beses na to. Yung isa naman kanina, kinarga ang kanyang pangunawa, kinalagkan. Ito naman, sukot. Ano ba sukot? Huwag mo nang paspasan, masama yun. Okay, so, bukod doon sa tabernacle, which is in the middle of them, meron silang tinatawag na sukot. Ito yung mga kubol-kubol nila. And they have this feast of the sukot, yung sukot, feast ng sukot. Palagi. Sanay na ako. Okay. So, ibig sabihin, huwag kayong masyadong malapit yan, di kayo makikita o dito kayo banda dito. Okay. Ibig sabihin, yung palang kapanahunan ng pagpunta ni ng Maria doon sa Bethlehem, yun ay kasabay ng isang festivities na ang pangalan ay sukot. Doon nila nire-remember na sila ay nakatira sa Tolda. Ganda, no? Now, saan ipinanganak si Jesus? Sa sukot. Di ba? Si Jesus ay ipinanganak sa sukot. Walang matuluyan. So, saan siya pinanta? Doon sa kubol na kung saan ay nilalagyan ng mga hayop. It's still a kubol. It's still a sukot. That is why, natatanda yung sinabi ko kanina, na doon sa during the time when they were traveling, going to the Promised Land, nandun yung tabernacle, nandun ang Holy of Holies, na ang ibig sabihin doon ay kasama natin ang Diyos. At ang ibig sabihin ng kasama ng Diyos ay Immanuel. Hindi Manuel, Immanuel. Ibig sabihin ng Immanuel, El kasi sa kanila is yun yung deity, yun yung God. El. Kaya makita mo yung El Kankana, Adonai, El Elyon, El Shaddai, El Kankana, Adonai. Ganon. So yung El ay representing God. Kaya when you say Immanuel, kasama natin ang Diyos. Now,
Ano ang sinabi kay Jesus Christ? Nung siya ipinanganak, ang sabi ay, Immanuel. Pinanganak sa sukot, the same in the Old Testament. At the presence, with the presence of God, nandun sa Holy of Holies, Immanuel. So, anong ipinapakita dito? The deity ang kasama. Because doon sa Holy of Holies, Immanuel, and he was called Immanuel, hindi yun ganun kasimple. Ang background niyan ay doon sa lumang tipan, doon sa sukot ng kanilang festivities. The very reason why they have no place at napilitan silang pumasok sa inn, doon sa sukot na yon, it is a fulfillment. Same thing na nangyari doon sa lumang tipan. So, ibig sabihin, yung kapanganakan ni Jesus Christ ay hindi lamang palabas na gano'n na ipinanganak sa sabsaban. Malalim pala ang kahulugan nun, at yun pala ay merong kinalaman. Yung kubol na kung saan pinanganakan niya, during the time pa rin kung bakit sila nandoon, sapagkat yun yung festivities ng sukot. Diba? Naintindihan nyo? Ang galing, ano? Diba? So, itong kagandahan na nagsa-Sunday school. Diba? Ito yung kagandahan na nagsa-Sunday school, na marami tayong natututuhan. Akala natin, ganun lang yun. Hindi. Hindi lang ganun yun. Kita nyo kanina, di ba, sinabi ko yung sinabi ng Panginoon na hindi kita iiwan, pababayaan man. Pero doon sa original na salin yun, hindi ganun. Hindi kita pababayaan. That is why it is very important for us to really understand the scriptures. Sana maraming lumabas dito na mag-aaral ng pagpastor. No? Kasi kaya lang ang problema natin, yung ibang eskwelahan ng mga seminaryo, hindi na sila ganon ka, parang, iba kasi yung time namin, nung nag-aaral kasi kami, mostly ng aking mga professors ay mga foreigner. I have a Russian professor, si Prigodich, si Royal David Brom, na alam mo, linyado daw sila ng mga hari, ganyan, no? Natatawa ko ito, just side lang, Itong si David Brom, ang tawag niya sa kanyang sarili ay si Royal David Brom. Teacher ko siya sa evangelism. No? Teacher namin siya sa evangelism, sa PBS. Itong maganda dito dadating niya mag-asawa palagi yun. Pag dumating ang mag-asawa niyan, tatayo yan doon sa pintuan ng kwarto. Lahat kami parang mga sundalo biglang tatayo. Tikas kaming lahat na ganyan. Tapos kakanta kami ng, Oh, Zion haste, thy visions are moving. Talagang boses mo, lalakasan mo. So, nakakatuwa. Pero sideline lang yan. Anyway, maganda yung nag-aaral. Maganda yung nag-aaral. So, meron pa kayong natututuhan? Anong ginagawa niyo sa natututuhan niyo? Binabahagi. Alam niyo ba kung saan niyo matatagpuan yung pinakamaraming, di ba sabi nila, knowledge is power? Saan niyo makikita yung pinakamaraming lugar na nandoon yung knowledge, yung katalinuhan? Saan? Alam niyo kung saan niyo makikita yung karamihan ng katalinuhan? Hindi. Sa libingan. Nalibing na yung katalinuhan. Dami doon. Mga katalino. Kaya lang patay na. Hindi na nagagamit. Kaya nandun lahat ng katalinuhan, hindi na nagagamit. Pero tayo, magagamit natin, pero hindi pa rin natin nagagamit. Ihintayin niyo pa bang madala yan sa libingan? Wag, gamitin natin. Sayang. Anyway, so naintindihan nyo na yung palang kapanganakan ng Panginoong Yesus, kung bakit pala siya sa kubol ipinanganak, ay ito'y katuparan o isa type, isang klase, isang kauri na nangyari ng lumang panahon. And it happens every time. Taon-taon sinicelebrate nila yung tinatawag na Immanuel or Emmanuel, God is with us. Literally, when it was said in the New Testament, Jesus Christ is God in human form. Diba? It is the fulfillment of, for God so loved the world that He gave. Diba? He gave His only begotten Son. And it happened during the time of Yukot celebrations or Yukot festival na nagaganap doon sa Israel every year. That is why pinanganak siya doon sa Satsapan. So it's a type. Okay? Okay, ito maganda. Ito maganda.
Siyempre, lahat maganda kasi pag hindi maganda, uwi na kayo. Okay. Oh. Mami, ano ibig sabihin? Yun lang alam natin, hindi na nagsasabsaban. Di ba? Tama yun. Hindi, dinadagdagan ko na. Gusto niya, doon na lang kayo? Hanggang doon na lang kayo sa santaban? Pwede na ba sa inyo yan? O di gawin natin pinanganak siya sa Hilton. O kaya sa, ano. So, ibig sabihin, yung kasi ang natutuhan natin for many, many years, tumanda na tayo, ang pagkakaintindi natin ipinanganak sa sabsaban. We don't even know na yung palang kapanganakan sa sabsaban yun ay merong semblance in the Old Testament. At yung Immanuel na yan, yung kasama nila ang Panginoon sa tabernacle. Ang Panginoon kasama yung ano, tawag dito? Yung pinaglalagyan ng Ten Commandments. Yung Ark of the Covenant, sa Holy of Holies. Kaya kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin na kasama natin ang Diyos sa Hebrew is Immanuel. Doon sa Old Testament. Nung ipinanganak si Jesus, tinawag din na Immanuel. So it's a type na si Jesus Christ, na yung God in the Old Testament is now in the New Testament in the form of Jesus Christ. Comprende? Okay. So, one point. Another point. Ito, ewan ko na lang kung anong paggagawin ninyo to. Ito, hindi ko to kasalanan, ha? Hindi ko to kasalanan. Kung ano man ang maging reaction nyo dito, problema nyo yan. Hindi ko problemahan. Ito yan. Anong panahon ang sukot? Anong panahon ang sukot? Ibig sabihin, sa calendar nila, ano ang calendar year ng sukot? Pagkatapos ng anihan. Kaya nga, sinabi ng emperor na pumunta kayo at magbayad ng buwis. Kasi hindi siya pwedeng mag-utos. Alam mo, ang Roman Empire, very meticulous yung mga yan. Kita mo nga yung mga kalsadang ginawa nila noon during the Roman Empire, hanggang ngayon ginagamit pa. Yung sa Pilipinas ka, nung isang buwan lang pinagawa, ngayon, lubak-lubak na. Yung iba, hindi pa nga sila, ginajackhammer na. Pero yung kalsada ng gawa ng Roman Empire, from then on until now, it is still being used. Ganon yon katibay. Ngayon, kung tag-ulan o taglamig, ano sa palagay ninyo ang mangyayari sa daan? Magpuputi. And it is not good for the emperor of the Roman Empire to ask the Jewish people to pay taxes na kung saan ay babalik sila doon sa lugar na kanilang pinanganakan pagkatapos ay maputi. Hindi ba mahirap yon? Magkakasakit yung iba during the travel because wala pa namang grab nung araw, walang move it nung araw. So lahat sila naglalakad o nagkakarwahe o nakakabayo. And if it is a cold time, more of them will be sick. That is why hindi ginagawa ng emperor ng Roman Empire to put the date of taxation during the time na umuulan o taglamig. Because the people will be affected. Lalo magkakasakit. Sino magsasaka? Sino magbibigay ng tax? Di ba? So, it has to be a time when it is dry. Also, it would also be the time na ang tao ay may pera. Paano sila magtatax kung wala silang pera? So, kailan nagkakapera ang mga Jewish people by the time? Pag nabenta na ang kanilang mga ani. So, di ba? Reasonable ba yan? Logical ba para sa Roman Emperor na i-tax natin sila during the time na meron na silang pera? After na ng harvest. Di ba? So, ngayon, ang tanong. Kailan ang pagkatapos ng harvest? Di ba? Ha? Anong September or October? Yan. Kasi that time, yan yung panahon na kung saan ay tapos na ang pag-ani. Okay? Tapos na yung pag-ani,
At dahilan sa pagtapos na ang pag-ani, sila ngayon ay may pera na para sila ay magbayad ng buwis. And it happened during the time ng Sukkot, ng festival, which is almost September. At noong September na yun, time na yun, during the time, ay ipinanganak ang Panginoon doon sa Sukkot. So, it will be a taxation time, that will be a festivities ng Feast of Tabernacle or Sukkot, na God is with us. Doon ipinanganak ang Panginoon, and that is tag-init. And it could be, by the time doon sa Jewish calendar, it is September. Di ba? Paano ang December? Paano gagawin natin sa December? Patay tayo dyan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang salarin. Dapat hindi mo na tinuro sa amin yan. Kasi pag ginawa pa namin ng December 25, magkakaroon kami ng feeling ng guilt. Ikaw ang may kasalanan. Right? Sabi ko, hindi ko problema yan. Ang problema ko, magturo. Ang problema ko, sabihin sa inyo yung totoo, ayon sa kasaysayan. Kasi I'm historiador. Di ba? Aside from being historian, I'm a theologian. So yun ang trabaho ko. Ngayon, matapos yung matutuhanan, problema niya yan. Shakespeare, monita, problema niya yan. Alam yan, mahala kayo. Anyway, so nakita natin dito, bakit ito pang sa tanong? Bakit naging December 25? Bakit? Bakit? Bakit naging December 25? Kasi merong bonus. May mid-year bonus o may bonus. Actually, ito ay kagagawan ng hybrid Christianity. When you say hybrid Christianity, hindi po, itong grupong ito, Kristiyano sila pero hindi puro. Now what they did with the calendar? Ang ginawa nila sa kalendaryo? Yung kalendaryo ng Hebrew calendar, pinalitan nila. Pinalitan nila yung kalendaryo. Una yung kalendaryo ni, sino yung unang first ng emperor ng Roman Empire? Sino yung first emperor ng Rome? Ito lang yung una, first emperor nila. Si Julius Caesar. The first calendar that they made was the Julius calendar. Lunar yata to, solar lunar, parang gano'n. At pagkatapos niyan, itong calendar na ito, pinalitan nila ng Gregorian calendar. Okay? So right now, what we are using is the Gregorian calendar, but this is not the calendar that's being used in the Bible. Kasi ang ginagamit doon sa Bible, yung Jewish calendar. Kakaiba di ba? Yung iba yung kanilang date. That is why, doon sa kapanganakan ni Jesus Christ ay lumalabas doon sa festivities ng Sukkot. Most likely after ng anihan. Pero sa Gregorian calendar, sinasabi nila na si Jesus Christ daw was born on December 25. Why? Sino ang talagang ipinanganak ng December 25? According to the teachings ng mga different religion. Sino? Si Mitra. Mitra was a god ng mga Persians. Mitraism. December 25 yan. And Sol Invictus, yung unconquerable son by the Roman Empire, it was also December 25. So ang ginawa nila, pinalitan ni Pope Gregory ang kalendaryo para itama doon sa festivities of the sun. Doon nila itinama. That is why December 25 na, but in reality, hindi nga po pwedeng maging December 25 kasi taglamig nun. September, October, November, December, mag-umpisa na taglamig na. That's why it could never be. But, ang December 25 is ito yung solstice, di ba? Ito yung pagbaba yata ng araw ng kung ilang minutes, di ba? So, ito pang maganda. Ano ang difference noong old calendar dito sa bagong calendar? Dito sa calendar natin, merong 365 days, pero merong leap year. Merong ano yan para nung maliit ka, nung elementary ka,
Ano yun? September, April, June, and November, all the rest have 31, except February, which alone have 28 and 29. Alam ko pa yun, grade 1 kami nun. Anyway, so dito, binago nila ang calendar at ginawa nilang ilang months? 12 months, pero may excess na dates. Doon sa previous calendar na ginagamit noon, walang extra day. Why? Because merong 13 buwan ang isang taon. Before, it used to be 13 months in a year. Walang leap year. Ito yung unang kalendaryo na ginagamit doon sa Bible. Ngayon, sa isang buwan, ilan ang araw? So, palagay niyo. 28. Only 28 days in a month for 13 months. It is a perfect cycle. That is the very reason why the woman has a menstrual cycle of 28 days. Doon niya nakatama. Yan yung reason. Pero binago yan ng Roman Emperor. Kaya nga ginawa nilang December 25. But if we will be honest to ourselves, honest to goodness, being a gospel-based Christian, ang tamang kapanganakan ng Panginoon ay round ng September. Gets me? Especially tayo sa seminary school, may mga professors po or mga conference, they are not celebrating Christmas. Sinasabi nila to? Na September tama? Pero ba't walang sumusunod? Bilang po nila yung dates and time. Kaya nga. Kasi yung Jewish calendar po kasi talaga, yung makikita, yung pati yung culture, yung panahon of time, yung makikita talaga. O yung festivities kasi doon nakabase yung mga festivities. Kami yan, yan yung celebrating Christmas. Oh. Kaya lang, itong problema natin. Itong problema natin. We are supposed to be, okay, ganito ha. Huwag kayong mo-offend dito. Kasi ito talaga naman yung totoo eh. For many, many years, since the time of, sabihin niyo kung time na ako kasi magkikwento ako eh. Simula nung Matthew 28, 18 to 20, dumami yung Krisyano hanggang ngayon. Pero ang naging problem ng mga gospel-based Christians, nang ilalim sila. Ibig sabihin, hindi sila makalabas because during the time ng mga Roman Emperor, ang mga gospel-based, when I say gospel-based Christian, ito yung nasa Matthew 28. Para ma-distinguish ko lang kayo doon sa hybrid. When you say hybrid kasi, ito yung Roman Catholic, na Christian din sila. Tama naman sila eh. Meron silang isang Diyos at tatlong persona, hindi ba? Naniniwala sila na si Jesus ay namatay sa krus, sa Kalbaryo. Naniniwala sila na si Jesus ay nakagagawa ng mirakulo, di ba? Naniniwala sila. Almost lahat ng paniniwala ng Roman Catholic patungkol sa Panginoon ay kapareho natin. So tama sila. Wala namang mali doon sa paniniwala yun eh, kasi paniniwala din natin yun eh. Di ba? I believe in God, Father, Almighty, Creator. Yun, tama yun eh. Di ba? Yun din ating paniniwala. So yung Roman Catholic, tama yun eh. Wala namang problema. Kaya lang, meron silang mali. Di ba? Tama sila, pero meron mali. Ano yung mali? Yung Pope daw ay kahalili ng Diyos sa lupa. Teka muna, hindi ba sabi ni Jesus Christ sa Acts 1:8, di ba bababa ang Holy Spirit na kahalili? Teka muna, sino nagsasabi ng totoo? Sila, yung Pope o yung Acts 1:8? Acts 1:8. So, ibig sabihin, there is a problem. So, yung mga dinagdag nilang ito, hindi natin pwedeng tanggapin. But we are not saying that they are wrong, but at the same time, we could not say that they are also right because of the additions. Naniniwala tayo kasi sola scriptura, naniniwala tayo na Biblia lamang ang dapat paniwalaan as an authority of faith. Di ba? Sila, tatlo eh. Simbahan, magisterium, tradition, at saka yung Bible. And most of the time, yung Bible, panguli eh. Nauuna yung simbahan at yung tradisyon. Tayo hindi. Sola scriptura tayo. Kasi yun lang naman ang sinabi ng Panginoon, hindi naman tayo pwede pagdagdag eh. But they're doing it. So, ngayon, na nangyari sa atin, dahilan dito, ayaw nyo palang sumama sa amin. So, ano nangyari doon sa mga gospel-based? They were persecuted. The only time, this is the only time na nakalabas sa pananago or being a shadow believers ang mga gospel-based Christian ay noong 1517. That was the only time. Ano yung 1517? Ito yung Reformation period. Okay. Mark this,
this is a Reformation period. Ibig sabihin ng Reformation period is when you are reforming something, nandoon na yun di ba? Kaya lang when you say reforming, ibig sabihin binabago mo. So during the time ng 1517, si Martin Luther was questioning the Pope ng 95 questions na ginawa niya. Pakisagot mo nga itong mga tanong ko to because may duda ako. Kasi pare siya meron akong duda dito sa aking pinaniniwalaan. Pakisagot mo nga po, Pope. Instead of the Pope answering Martin Luther, remember he was a priest, pare yun. Instead of answering the questions raised by Martin Luther, he was excommunicated and was ordered to be killed. Kaya lang hindi napatay si Martin Luther because Martin Luther was hidden by the prince, yung mga prinsipe ng iba't ibang bansa, itinago siya. So hindi siya naabot ng Pope. Kasi marami na by that time, nung isinulat ni Martin Luther yung 95 questions, it was also at the same time the inventions of printing press. Kaya na-imprinta yung 95 thesis ni Martin Luther, kumalat ito sa buong Europa, and people in Europe were awakened. Kaya yung Reformation is a time of awakening the people na merong problema yung hybrid faith of the Roman Catholic. Also the Greek Orthodox, pareho lang sila. So, dahilan dito, nagkaroon ng awakening of Reformation. So, yung lahat na na-awaken, yung lahat na nakaranas ng Reformation, considering that you are no longer a part of the Roman Catholic Church, you are protesting against us. Yun ang sabi ng Pope. Doon na lumabas yung salitang Protestant. Okay, now, remember Protestant is not a religion. Di ba? Ano ang religion mo? Protestante. Hindi religion ang Protestantism. Ang Protestantism, or it is a system whereby you are regaining the gospel-based Christianity. Kasi di ba nakailalim? So, ang nangyari ngayon, kayo na naka-awaken, hinahango nyo yung nakailalim na Christianity at inilabas nyo ngayon. Hanggang sa ngayon, is open na ang gospel-based Christianity. But it only happened during the time of the Reformation period. Kasi from the time of Constantine Theodosius hanggang sa papacy, lahat ng Kristiyano nasa ilalim, nakatago. Nagkaroon lang ng awakening. That is why, ang sabi nga dito, during the time ng Reformation, ito yung tinatawag na Renaissance period. When you say Renaissance period, ano yung Renaissance? Sa Tagalog. Reinahan ba itong Flores de Mayo? Renaissance. Di ba? Flores de Mayo? Hindi. Ano yung Renaissance? Kung sa Pilipinas ito, pag madaling araw na anong tawag dito? Bukang Diway. Parang resurrection. Ito yung dito na muling nanumbalik yung art, sciences, and everything na matagal na sinuplan. Sino nga yung sinuplan nila? Si Michelangelo, di ba? Yung mga inventions nila dito, anatima yung sa Pope, kaya hindi na-suppress. And during the Renaissance period, lumabas na ito, yung mga music, naglabas na sino Handel, Bisaya. So, na-open because of the Reformation. Ito yung tinatawag na nagkaroon ng Golden Age until now. Pero huwag kayong magsaya-saya dahil mapuputol din yan. Dadating ang panahon na tayo ay manunumbalik sa ilalim. And it was written. So, when you say you are a Protestant, hindi ito religion. Protestantism is a system, ito ay isang sistema na kung saan ay muli nating pinanunumbalik yung nakatagong Kristyanismo dahil sa pagsupil ng simbahang Romano-Katoliko. That is Protestantism. That is why when you say, anong religion mo, Protestant? No, ang religion namin is Christianity. Protestantism is a system kung paano natin muling pinaangat ang pananampalatayang tunay na Kristyanismo. Mula sa haluan, ginawa natin uling puro. That is why what we are believing now is a gospel-based Christianity. This is the pure gospel. So yung pinanampalataya natin, hindi hybrid. Kasi nakalaya na tayo sa hybrid. At ang pinag-aaralan natin ngayon is the pure gospel. Kung ano yung pinatuturo ng Panginoon sa Matthew 8:28, 18-20, is the same understanding, it is the same principle, it is the same methodology that the Lord Jesus Christ have asked us to do. Yun ang meron tayo ngayon. Naintindihan niyo ako? Protestante ba kayo?
Question. Follow supports. Ewan ko, ayaw ko na mag-comment. So, naintindihan nyo kung bakit nagkaroon ng Protestantism. Sa Pilipinas, pag sinabi kang Protestante, nakaganon kayo. Nakayuro kayo. Bakit? Because dominantly, this is a hybrid country. Hybrid Christian ito. So, natatakot ka na ipalabas yung iyong pagiging puro. Di ba? Eh, ba't ka matatakot? Ikaw nga yung puro pananampalataya. Sila nga hybrid. Yung nga iba, reactionist pa nga. So, this is a good time for us to understand na hindi tayo inferior pagdating sa pananampalataya. In reality, superior nga tayo. Why? Because we are possessing the pure understanding, the pure teaching of God na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. The reason why we are here, kaya tayo nag-aaral. Question. Naintindihan niyo? Naintindihan ko ba? Sige. Yun ang understanding. Ang reason kasi, ang sabi kasi ng Pope, tama yun eh. If you are not a Catholic, you are a Protestant. That is a point ng Pope. Kasi you are protesting against our traditional belief. That is why you are Protestant. But in reality, we are not protesting against your belief. We are just fulfilling, ano ginagawa natin? Itinatama lang natin. We are just correcting. No, we are not protesting. We are correcting the many things that you have added. Hindi naman namin sinasabing mali kayo eh. Kaya lang nagdagdag kayo at dahil lang sa ginadagdag ninyo yan, nakita namin. Anong sabi sa Galatians 1:8-9? But if we or an angel from heaven should preach to you a gospel which is different from the one we preach to you, let him be condemned or let him be anathema. We say it before and we will say it again. If anyone preach to you a gospel which is different from the one we preach, let him be condemned or anathema. So maliwanag ang sabi ng Panginoon eh. Through Apostle Paul, hindi kayo po pwedeng magturo ng iba sa Ebanghelyo. Otherwise, magiging ibang IBAM, helyo kayo. So, ngayon, hindi tayo nagtuturo ng Ebanghelyo, kundi itinatama natin yung Ebanghelyo na to na letter I, ginagawa nating letter E. Naintindihan niyo? Ebanghelyong I, ginagawa nating E na Ebanghelyo, letter E. So, we are correcting what is wrong.